Hi guys, it's Chester again. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-retouch ng mata, kilay at pilik mata sa Photoshop. So, umpisahan na natin. Una, ina-advise ko na gumamit kayo ng tablet, yung pen tablet para dito sa pag-edit natin na to. Explain ko later bakit kapag ginagawa na natin yung mga brushes natin. But for now, lilinisin muna natin yung mata. So, first things first, mag-zoom in tayo and gagawa ko ng panibagong layer. Ang tawag dito is non-destructive retouching, meaning hindi natin ginagalaw yung background layer natin para in case pwede natin balikan yung original. So mag-zoom in ako and then gamit yung healing brush tool tsaka medyo maliit na brush, linisin lang natin ng konti yung mga ugat. So medyo tedious to, matrabaho. Pero of course, if you want to do it right, uh, walang shortcut. Usually guys, may mga tinuturo sa atin na gumamit ng plugins like Portraiture, ganyan. But more often than not, yung output natin hindi satisfactory. Yung hindi siya realistic, halatang halata siyang inedit, halatang halata siyang finake. Ang goal natin sa retouching is realistic pa rin siya. Smooth yung skin, malinis. Malinis lahat except that mas malapit pa siya sa reality kaysa sa fantasy. Kasi nauuso ngayon yung mga overly processed na photos. And that's a fad. Kumbaga ngayon lang yan. Pero if you're gonna stay in the industry for long, or at least you're planning to, siguraduhin mo na yung basics mo maayos. And of course, never stop learning. Yan. So ang ginagawa ko ngayon, nililinis ko muna yung mga ugat-ugat. Later, tatanggalin natin yung mga lumalagpas na eyelashes. By the way guys, dito sa ginagawa natin, dapat medyo naiintindihan mo yung makeup. Okay, especially yung pagkikilay. So meron guide online kung saan dapat yung arko, gaano kahaba yung kilay, saan dapat nag-uumpisa. I suggest if you're intending to retouch your own photos, pag-aralan nyo yun. Kasi with that, marirealize mo na kung ano yung kulang or ano yung mali dun sa makeup na naka-apply. And of course, if you have that knowledge, habang nag-edit kayo or habang nag-shoot kayo rather, masasabihan mo na yung makeup artist dun sa ayaw mo. Like, may mga makeup artist na super receptive sa ganyan. Yung i-accept nila yung constructive criticism. Pero kapag hindi, then I suggest hanap kayo ng makeup artist na medyo katono nyo. So yan, nalinis ko na yung ugat, albeit may problem tayo sa color. So, meron akong technique na ginagawa dito. Normally, i-merge ko yung dalawang layer. Control Alt Shift E. That's merge visible. Ayun, gagawa siya ng new layer on top. Tapos, I'm gonna go to Filter, Blur, Surface Blur. So, check nyo, tignan nyo yung white o yung sclera ng mata. Adjust nyo lang yung threshold at saka yung radius until such time na hindi na siya masyadong OA yung pagkakalinis. And then when you're okay with that, Alt and then click Mask para inverted mask. Then use a regular soft brush. Tapos i-paint in nyo lang ng white.
dun sa part ng mata na lilinisin natin. Ayan. And then para sa akin, medyo meron pa rin or sobra yung pagkaka-clean. So bababaan ko yung opacity. Ayan. And then I'm gonna open up a hue and saturation adjustment layer. I-clip ko siya, ibig sabihin, whatever I do dito sa hue and saturation na to, na-apply lang siya dun sa naka-mask natin na yan. So, say, desaturate ko lang para matanggal ng konti yung mamula-mula. Yung mga blues, kung nakikita nyo dito, ito. Yan, Science, desaturate, and lighten. Mga blues din kasama dyan. Yan. Reds, konting-konti siguro. Ayan. So, i-group ko to. There you go. Malinis na siya. Except dito sa part na to na halata yung transition nung contact lens natin na we can clean with the new layer. Then healing brush tool. Make sure you're sampling current and below. Fairly large brush. Ngayon, konting linis pa but you get the point. Purahin ko na muna. So moving forward, ang next step natin is lilinisin natin yung eyelashes. So dito, itong isang eyelash na to, this one in particular, nakaangat siya. So nakaharap siya sa camera instead na pababa siya katulad ng mga to. So gagawin natin, pwede tayong kumopya ng ibang lashes. So I'm gonna create a new layer on top. Tapos yung brush ko, malaki ng konti pero hard brush. Tapos clone stamp. So lalakihan ko ulit yung brush ko. Hard brush. Yan. Clone stamp, get mo yung edge. Tapos itapat mo lang. Okay, that's it. Ngayon, mask out. So black mask, alt, and then click layer mask. Then brush, white brush. I-brush in mo lang dun sa part na lalagyan natin ng pilik mata. Okay, we can always clean this up by using a black brush. Ayan, tapos let's move it around. Maybe ikot ng konti para masundan natin yung direction. Liit ng konti. Ayan, and there we go. So, yan. Of course, hindi lang siya magandang tignan ngayon. Pero, pwede natin yan i-warp. So, go to Edit, Transform. Tapos, Warp. Tapos, right-click. This is for Photoshop CC 2020. The lower version, automatic na naka-warp siya with grid. So, ang gagawin ko, gagawa lang ako ng grid. Right-click. Ayan, tapos liliitan ko lang siya ng konti. Don't worry about the texture beside it. Lilinisin natin siya later. Yan. So, going back to the mask, brush. Liitan natin yung brush natin. And we're gonna mask it again. So yun, kailangan natin ng konting pasensya. Maraming pasensya pala. Ayan. Tingnan natin. Okay, meron pa siyang konti. Tingnan natin kung mag-fix ng blending mode.
Yun, darken. Adjust natin ng konti. Ayun. There we go. So, paano sa kilay naman or sa eyelashes pa rin ito? May mga siwang na hindi natin maiiwasan, especially with falsies. Kasi kapag may falsies, kapag kinerve yan ng makeup artist natin, sa ayaw at sa gusto natin, merong part na makakalbo. So, pwede natin i-fill in yun. Paano natin gagawin yon? Tuturuan ko kayo ng isang technique. Ito yung tinatawag na pinagbabawal na technique. Anyway, gagawa tayo ng brush para ma-simulate yung hair. Yon. So, how do we do that? Ito yung medyo matagal na part. So, explain ko sa inyo ng maigi. You can write it down or you can save this video. Tapos, pag-aralan nyo kung paano siya nagawa. Okay? So, I'm gonna create a new layer. Sabihin ko lashes. Yan. Tapos, i-group ko muna yung nasa ibaba at ilalak ko para hindi natin magalaw yung ibang nagawa na natin before. Okay? So, ngayon, gagawa tayo ng brush na parang eyelash. So, kung napapansin nyo yung eyelash natin, smooth sila pa fade out, diba? So, gagawa tayo ng brush. So, let's click our brush tool. Tapos, go to window. Tapos, brush settings. Ayan. So, lalabas yung brush settings natin. So, ngayon, gagawa tayo ng custom brush para ma-simulate natin yung eyelashes. Okay? Normally, nag-start ako sa manipis na brush, like siguro 2 pixels. Kasi yung brush natin, ayan, 2 pixels. Baka nga 1 pa to. Pero start muna tayo sa 2. Then we build from that. So, dito sa brush settings natin, adjust natin yung size initially. Tapos, normally, kapag meron akong brush na ganito, ayan, ginagalaw ko yung spacing. So, yung spacing, makikita nyo mamaya kapag dinamihan na natin yung brush. So, yung spacing in between the brush strokes ito. So, normally, nasa 5-10% maybe. Mga 9, yan. 9 siguro. Yan, 9%. Hardness, hindi pwedeng masyadong hard yung brush natin. Hindi rin siya pwedeng masyadong soft. Kasi buhok siya. Kapag too hard, halata siyang pixelated. Kapag too soft naman, yung edges niya too feathered. So, let's play around siguro 80%. Yan. Tapos, we're gonna go to paano ba? Shape Dynamics. Sa Shape Dynamics, makokontrol natin yung brush natin kung ano yung behavior niya when we use the pen. So, pag dinrawing natin na ganun, ano yung magiging behavior niya. So, usually dito, sa controls, papalitan ko lang siya ng fade. Ayan. So, ayun, pa-fade na siya. Kaso, 25 pixels lang or 25 units lang yung length niya. Siguro gawin natin mga 300. 400 siguro. So, from 0 to 400 units, magpa-fade out siya. Kita nyo? Yan. Fade out siya. Tapos, o-on ko yung scattering para whenever I brush again, hindi siya exact kung saan ko inumpisahan yung brush. Kumbaga, mag-i-scatter siya ng konti. Siguro, gagawin kong mga 20%. Yan. Para hindi lang consistent yung hagod ko. Kumbaga, hindi siya laging doon nag-uumpisa. Okay? Tapos sa transfer, kung gumagamit kayo ng pen katulad ko, isa-set mo yung transfer flow jitter mo
sa pen pressure. Bakit? So, kapag diniinan mo yung pen, mas didilim siya. Kapag hindi mo diniinan, mas light siya. I'm using a mouse now, kaya hindi niya mapapansin. Pero subukan natin sa pen. Ayun. Nakikita nyo? Habang dinidiin ko, nag-iiba yung flow niya. So, may kumakapal, may luminipis. And there's a reason for that. Yung mga nabibili nating pen tablet, usually they have up to 4,096 levels of pressure na nadidetect. Itong sa akin is 2048, I think. So, every time na ilalagay ko yung pen on top of the tablet surface, nagdidetect yun ng up to 2,048 kinds of pressure. So, the more pressure sensitive, the better. Pero of course, mas mahal siya. So, yun yung pen pressure. Tapos, gagawin lang natin is turn on natin yung build up and smoothing para mas smooth yung line natin and magbi-build up yung line natin whenever we overlap them. Parang yung buhok, di ba ganon? Kapag ino-overlap mo yung buhok, dumidilim, kumakapal. So, ganon yun. So, didelete ko na to, gagawa ko ng bagong layer, lashes. So, itong brush na ginawa natin ngayon is pang build ng lashes. So, while the brush is still selected, ayan, click natin yung layer. Ngayon, let's sample yung color. So, Alt, tapos click tayo ng kulay sa eyelashes na para magaya natin yung kulay ng lashes niya. Ayun. So, okay. I'm gonna press R. I-rotate ko ng konti. Kaliwete kasi ako. So, medyo mahirap sa akin yung stroke na ganon. Okay, konting rotate pa. Yung rotate guys R, tapos ikot nyo lang with the mouse. Okay. Yan. Don't worry about how it looks now. Basta sundan nyo lang yung stroke. Kung paano yung stroke nung pagkakamaskara niya. I-improve natin yan later. Yan. Kunyari yan. Okay na. So rotate. I'm gonna reset my view. Ayan yung nailagay kong lashes. Medyo sablay lang ng konti pero I'm just gonna go to filter, blur, Gaussian blur. Tapos liitan mo lang yung radius. Until magpantay siya dun sa itsura. And that's before and after. So nakita nyo na fill in natin yung mga part na kulang yung lashes. So if you now understand what we are doing, pwede na nating ituloy dito sa kilay. So let's say, gagawa ako ng selection sa kilay. This is the pen tool. Diba yung mga girls ngayon, sabi nga nila, kilay is life. So ayusin natin yung kilay. So gumawa ako ng path. Ayan. Sabihin ko ay eyebrow. Ayan. Para later, magagawa ko siya na mask. Okay? So gagawa ko ng bagong layer. Eyebrow. Ayan. So gagawa tayo ng panibagong brush dito. Okay? Bakit? Kasi magkaiba yung texture ng pilik mata. Mas manipis ang pilik mata kesa sa buhok. Like sa kilay, sa buhok natin. And yung buhok, mas may texture kasi mas makapal. So, gagawa tayo ng panibagong brush. Okay? Okay. Let's go back. So, brush. Meron akong brush na ginawa, di ba?
Okay. So, gawa tayo ng brush, B. Punta tayo sa general brush ulit. Yan. Tapos, yung brush settings natin. Yan, back to zero siya, di ba? So, brush tip shape. Mamaya natin galawin yan. Umpisahan muna natin dun sa basics na dating ng buhok. Okay? So, let's say sa shape dynamics. Yung buhok natin, although magkakamukha sila, magkakaiba yan ng kapal. Di ba? Buhok sa mukha, sa ulo, sa kilay. So, lalagyan natin ng jitter, yung size. Pero hindi dapat ganun kalaki. Siguro mga 5-6% maybe. Tapos yung control natin is pen pressure. So, every time na dinidiitan natin dun sa pen tablet natin, yung pagguhit natin, kumakapal at numinipis yung size. Depende sa pressure. Okay? Tapos, scattering. Both axes, meaning X and Y. Pero konti lang yung scattering natin. Siguro, mga 40-50%. Yan. So, lalakihan ko yung brush para makita nyo yung nangyayari, ha? Liitan na lang natin ulit mamaya. So, this is before. Tapos, mga 40. Yan. Nagkaka-texture siya kung tutuusin, di ba? Kasi ganyan yung buhok natin. Hindi siya, kapag sinumin mo yung buhok natin, meron siyang bako-bako sa side. Hindi siya laging perfect. Control is off para lagi siyang naka-apply. Yun yung scattering natin. Tapos, count this one. Isang scatter lang. Pwede mong dagdagan yan, pero isa na lang. Para ma-retain natin yung texture. And then, color dynamics. Yung buhok natin, hindi siya iisang kulay lang. Iba-ibang kulay per strand. Diba? So, yung hue natin, siguro okay na yan. 7%. Yeah. I'm pretty good with that. Kasi kapag sobrang laki ng difference, yun ang tinatawag nilang balayage. Okay? Yung parang ombre yung colors. So, as much as possible, ang ginagawa natin is yung normal hair lang. Then we can opt to change the color later. Pero yung hue, saturation, and brightness natin, okay na yan. Tapos, transfer. So, sa transfer, bali kapag kunyari, pinapahid natin yung brush, di ba? Pwede nating adjust yung opacity niya by pen pressure. So, every time na hinahagod mo yung brush, nag-iiba yung opacity niya, pati flow. So, if you understand that or if you have an idea with that, ito yon sa brush natin sa taas. Opacity is gaano siya ka-opaque. So, from 0 to 100. Flow is kung gaano karami yung ipapahid niya at that point in time. So, si opacity, hindi siya nagbe-build. Yun lang mismo. Kunyari, sinabi mo 50% opacity. Every time na ipapahid mo, 50% opacity lang siya. So, once na lumagpas ng 50%, hindi siya pwedeng lumagpas ng 50%. Kasi hindi siya nagbe-build up. As opposed to flow, yung flow, parang yung brush, nilagyan mo ng pintura, pinahid mo, nilagyan mo ulit ng pintura, pinahid mo. Nagbe-build up siya ng kulay. Okay? And then, smoothing on. Yan. Excuse me. Balik tayo sa brush tip shape. So, yung size natin, siguro mga 3. Yan, buhok. Tapos, probably spacing natin, okay na siguro dyan. Pwedeng babaan natin ng konti. So, lalakihan ko yung brush para makita niyo yung spacing, guys, ha. Ayun, nag-ihiwa-hiwala yung brush, diba? So, when you lower it low enough, nagkaka-texture yung brush natin. Again, we're trying to simulate hair, diba? Ayan. Tapos yung hair strand natin, hindi naman siya perfect na ganyan. So, siguro, adjust natin yung angle nung
Yan. So, yung bagong brush natin ngayon is para na siyang buhok. Nilitan ko lang. 3 pixels. Yan, para na siyang buhok. So, ngayon, ipapahid lang natin siya dun sa kalbong part ng kilay. Pero in this instance, make sure na susundan natin yung flow ng buhok. Okay, sample, alt, and then click on the hair color. Yan. Tapos yan, guhit lang. So, di ba gumawa tayo ng lines kanina, yung path natin? Kaya ko ginawa yon para every time na lalagpas tayo, meron tayong mask later para maibalik yung part na yun. Or ma-mask natin dun sa boundary, kumbaga nung kilay niya dapat. So yan, i-fill in lang natin yung mga part na nakalbo. And by the way, hindi ito kasalanan ng model natin o makeup artist natin. Kumbaga, we are enhancing the image so much so na pine-perfect natin ng konti yung dating ng photo. Ayan. So, sundan lang natin yung direction ng buhok. Tapos pwede tayong gumawa ng mangilan-ilang makapal. Ayun. So, gumawa ako ng mangilan-ilang makapal. Ayan. Tapos, ang gagawin lang natin is going to filter, blur, Gaussian blur. Tapos yan, babaan lang natin yung radius niya. And then we're good. Okay. Let's see. Ayun, that's before and after. So ngayon, kung kailangan pa natin nalinisin yung edges, go to the path, control click, wala namang lumagpas, and then we can always use that as a mask para kung ano man, kung sakali man na nag-drawing tayo na lumagpas, nasa loob lang siya ng kilay na ginawa natin. Okay? So, sinadya kong hindi lagpasan, pero yun yung contingency plan natin. Kumbaga. Okay, balik natin sa normal. Okay, reset view. Yan. So ngayon, nagawa na natin yung kilay, yung lashes, tsaka yung paglilinis ng mata. And that's about it, guys.